Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa shareholders equity accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa quasi-reorganization. At magsimula tayo sa isang makabagbag damdaming kwento na narinig ko sa radyo. Minsan sa buhay ng isang tao, nagkakasala ito. Nagkakamali, ngunit sa puso, hinahanap na magbago. Ngunit papano? Paano kung ang mga taong nasa paligid mo, kasama na ang tsismosang kapitbahay mo, ang tingin sa'yo, hindi ka na magbabago? Napakahirap, di ba? Kaya naisip mo, magpakalayo-layo, mag-iba ng pangalan at ng tirahan, manirahan sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Mga kaibigan, mga ginigiliw kong tagapakinig, iyan na po ang quasi-reorganization. Ano daw? So simulan natin ang ating discussion sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang textbook definition. Quasi-reorganization is a permissive but not a mandatory procedure under which a financially troubled entity restates its accounts and establishes a fresh start in accounting sense. Its purpose is to eliminate deficit. Hindi lang pala sa tao nangyayari yung pagkalugmok. Maaari rin pala sa mga kumpanya, sa mga entity na financially troubled. So unang punto, dapat financially troubled yung entity bago magkaroon ng quasi-reorganization. Itong mga financially troubled na entity na to, gusto rin nilang magbago, magkaroon ng fresh start. Ganito yun sa accounting. Di ba ang income napupunta sa account title na retained earnings? Pag ito'y positive, meaning kumikita yung entity. Subalit, paano kung paulit-ulit na ito ay lugi? Nagkakaroon ng negative balance ang retained earnings or tinatawag na deficit. Nakikita yon sa kanyang statement of financial position. So kung malaki na ang balanse nito, meaning financially troubled yung entity. Di ba? Ngayon, through this activity, quasi-reorganization, gusto mong tanggalin yun. Yung negative ibalik sa zero. Magkaroon ka ng fresh start. Para yung tumira ka sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Di ba nagsisimula ka ng from the scratch, from square one, mula sa zero. Ganon din ito. Okay? By the way, itong quasi-reorganization, hindi naman siya required na kung sakaling ikaw ay financially troubled, papasok ka dito sa quasi-reorganization. Baka naman kasi kaya mo na makasurvive mag-isa. Pero ito'y ina-allowed, pinapayagan, okay? Para naman itong mga kumpanya na medyo negative na, medyo pangit na ang pagtingin ng third party such as investors, bankers, creditors, makapagsimula ng bago. Kasi kung negative na ang tingin sa'yo ng lahat, napakahirap magsimula. Kaya dito, hindi nagsisimula sa negative, but rather, nagsisimula sa zero. Kasi nga, ang purpose niya is to eliminate deficit. Mas liwanagin pa natin. Ano ba yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng quasi-reorganization? We have 4. Una yung nabanggit na kanina. When large deficit exists. Hindi pa pwede na basta ang retained earnings ay negative. Dapat malaki talaga ito. Yung worth it, yung talagang pagbabago. Yung tipong napakahirap ng makaangat ulit. Next one is, when approved by the shareholders and creditors. Hindi rin pwede na board of directors lamang ang magsabi na magkakaroon ng quasi-reorganization. Dapat, pati shareholders, yung mga may-ari na talaga, hindi lang yung mga nanalo ng mga leader, hindi lang BOD, at ganoon din, pati major creditors. Kasi syempre, mababago yung pagtingin ng third parties dun sa entity. Dapat kasama na rin yung mga creditors because they are part owner din, di ba? Kasi yung pera nila nasa sayo, nandun sa kumpanya. Okay? So again, dapat approve ito ng shareholders and creditors. The third one is, when the cost basis of accounting for property, plant, and equipment becomes unrealistic. O medyo parang lumisal sa pinag-uusapan natin na merong negative. Bakit nadamay tuloy itong tinatawag na PPE? Kasi sa accounting, most of the companies din naman, or if ever yung company, ang ginagamit niya cost model. Wherein, yung value ng PPE, from the very start, hindi nababago. Paano kung halimbawa, yung land mo, binili mo siya 100,000 50 years ago. Ngayon, 100,000 pa rin ba? Maaaring yung value niya doon sa iyong reporting is unrealistic.
So maaaring magkaroon nga ng tinatawag na quasi-reorganization kasi babaguhin mo yung reporting mo eh. Eh alam din naman natin na isa sa malaking part ng financial statements ng asset ng company is property, plant, and equipment. Paano kung ang kanyang valuation using cost basis is unrealistic? Maaaring nang magkaroon ng quasi-reorganization doon. Moreover is, when a fresh start appears to be desirable or advantageous to all parties concerned. O tingnan ulit natin halimbawa yung isang entity negative. Paano siyang titingnan ng maganda ng third party? Let's say, mangungutang ka sa bangko o maghahanap pa ng bagong investors, pagtingin pa lang nila sa report, negative na. O therefore, magkaroon ka ng quasi-reorg. Kasi kung ikaw na, yung shareholder na nandun na, o ikaw na yung creditor na nandun na rin, di ba mas gugustuhin mo na tingnan ka ng zero kaysa sa negative? Kasi at least, iba-iba yun. Therefore, if the activity, if the quasi-reorganization is advantageous to all of the parties involved, therefore, maaari itong gawin. Okay, again, simple lang naman yung konsepto niya eh. Gusto nung entity na magkaroon ng simulang bago para matingnan siya ng iba. Okay? Matingnan siya ng nagsisimulang muli, hindi dun sa pangit. By the way, ito bang pagbabagong ito, kanino ka lalapit? Halimbawa tayo, kanino tayo lalapit kung yung ating mga pagkakasala ay gusto na nating mabago? Di ba lalapit tayo sa puong may kapal, hihingi ng tawad? Di ba parang gano'n na yan. Okay, sa company, saan lalapit? Kinakailangan meron pupuntahan. Mahirap magbago kasi ng ikaw lang. Okay? Sa mga corporations, lumalapit sila sa SEC. Okay? Doon sila hihingi ng permiso at nasasabihin nila, gusto nilang magkaroon ng quasi-reorganization. Ang kasunod na tanong, ano yung mga requirements ng SEC kung magkakaroon ng quasi-reorganization? Nandito, we have 7. First, if the quasi-reorganization is the result of revaluation of property, plant, and equipment, the appraisal must be made by an independent expert. Di ba naalala natin, yung PP is maaaring recorded at cost, which is sobrang baba. Ngayon, ililipat natin yung valuation niya from cost to fair value. Magkakaroon ng revaluation na tinatawag. Ang tanong, sinong gagawa nun? Maaari bang yung mga empleyado lamang ng entity o yung accountant mismo? Ang sabi ay hindi. Ang sabi ng SEC, tagalabas, independent expert sa appraisal ang magsasabi kung magkano na yung value ng lupa mo, ng PPEs mo. Okay? The second one is, the increase in the value of PPE is credited to revaluation surplus. Saan pupunta yung pagtaas ng value ng PPE mo? Sa income ba? Ang sagot, ang sabi ng SEC, dapat sa revaluation surplus. Hindi na naman yan nakakalito. Sapagkat yung valuation sa PPE na nga na tinatawag na revaluation model, yung increase ay pumupunta naman talaga sadya sa revaluation surplus account. Okay? The third one is, the adjustment concerning other assets are made through retained earnings. Under quasi-reorganization, hindi lang naman PPE ang maaaring i-revalue. Pwede rin i-revalue ang inventory, ang intangible assets, ang investments, at iba pang mga assets kahit nga liabilities. Ang tanong, saan naman pupunta yung fluctuation, yung pagbabago ng mga accounts na yon? Ang sagot, hindi po sa income and expenses, but rather, ang sabi, sa retained earnings. Hindi rin revaluation surplus, but rather, retained earnings. Again, kung may revaluation ng assets or liabilities, pag PPEs ang punta, revaluation surplus. Pero all other assets ang punta, retained earnings. Mamaya, may sample tayo dyan. Next, letter D. The resulting deficit from quasi-reorganization is eliminated against revaluation surplus. So ano po ang banggit natin dito? Okay? Di ba negative yung retained earnings mo? Kaya ka pumapasok sa quasi-reorganization. Ngayon, matapos na yung lahat ng assets mo, ma-measure na sila at fair value. Therefore, it will be offset. Yung retained earnings na deficit, tatanggalin na siya through this revaluation surplus. And letter E, retained earnings subsequent to quasi-reorganization shall be restricted to the extent of the deficit wiped out during quasi-reorganization and therefore cannot be declared as dividends. So halimbawa, pinayagan ka na nga ng SEC na magkaroon ng quasi-reorganization. Before that, ang retained earnings mo, negative 2 million.
Dahil nagsimula ka sa zero, kasi nga pinayagan ka ng quasi organization, the following year, kumita ka na. Kasi syempre, maganda na yung pagtingin sa'yo. Para bang ex-convict, di ba pagkagaling ka sa bilanggo at gusto mong magbago, naghahanap ka ng trabaho, ang hirap humanap kasi nga may stigma na ang tao sa'yo, at tingin nila sa'yo, masama ka kasi. Di ba? E paano kung halimbawa nawala yung record mo? Di ba? Mas madali na tuloy maghanap ng trabaho, mas madali nang kumita. E di ganun din sa corporation, negative 2 million na before. Because of quasi-reorganization, which is advantageous to all parties, nagbalik ka sa zero. The following year, kumita ka na. Let's say, kumita ka ng 200,000. Eh di ba alam din naman natin na yung kinikita ng corporation, maaari siyang ipamigay as dividends. Ang tanong, dahil ba positive ka na the following year after the quasi-reorganization, pwede ka na ba kaagad na mag-declare ng dividends? Ang sabi ng SEC, hindi pwede. Ano ang sabi niya? Kailangan mo munang bawiin yung mga negative mo before the quasi-reorganization bago ka mag-declare ng dividends. So, ibig sabihin kung 200,000 pa lang ang kinikita mo at dati kang 2 million, bawal pa. The following year, halimbawa, kumita ka additional 3 million. So, pwede na ba na mag-declare ng dividends? Pwede na. Kasi yung kita mo na 3.2 million, 3 million plus 200,000 ay higit na mas mataas na doon sa dati mong losses na 2 million. Therefore, yung excess na 1.2 million, maaari mo nang i-declare as dividends. Hindi ba fair lang din naman yun? Kasi hindi ka nag-create dito ng something na porket kumita, porket nawala na yung dating negative, pwede na agad mag-declare ng dividends. Eh, ang sa totoo naman talaga, dati ka naman kasing negative, di ba? Okay, so po yun yung binabanggit dito. Sa letter A, that is the requirement. Next is letter F. Losses subsequent to quasi-reorganization cannot be charged to the remaining revaluation surplus. So paano naman kung sakaling ganito, ibahin natin. Di ba negative 2 million ka? And then nagkaroon ng quasi-reorganization, bumalik ka sa zero. Then the following year, nagkaroon ng operation, lugi ka na naman. So negative na naman ang retained earnings mo. Eh ano ang sabi mo? Meron pang balanse yung revaluation surplus namin dati. Kasi dati ang balanse ng revaluation surplus mo 2.4 million. Ay di ba ginamit lang 2 million, eh di may excess pa 400,000. At sabi mo nalugi ako this year. Pwede bang magbalik muli ako sa zero at gamitin ko pa yung excess na 400,000? Ano ang sabi ng SEC? Bawal. Sapagkat yung quasi-reorganization, specific moment lang. Pag nangyari na siya at natapos, tapos na. Yung mga kasunod na taon, therefore, hindi na siya kasama dun sa quasi-reorganization. Kung mag-positive, therefore, positive yung retained earnings. Kung mag-negative, katulad nitong letter F, therefore, gagawin mong negative ulit yung retained earnings. So, meaning talaga namang palubog ka sadya. Okay? Kasi lulukuhin mo na naman yung tao eh. Di ba? Hindi ka na fresh start yun. Parang ulitan na naman. Na porket may balance yung revaluation surplus, tatanggalin mo na naman yung lugi mo doon sa subsequent year. Dapat din na ganun, one time lang itong revaluation surplus. O kaya ay tuwing nag-a-apply ka lang kasi sa SEC. And letter G, okay, the quasi-reorganization shall be disclosed for at least 3 years the date, mechanics, purpose, and effect of the quasi-reorganization on the financial statements. Dapat din naman, kung sakaling may quasi-reorganization, isasama sa notes to financial statements na nagkaroon ng ganitong klase ng event. Hindi pa pwede na, di ba yung financial position, lalabas yung rated earnings zero. Hindi pa pwede na sasabihin mo na walang kahit anong operation na nangyari before. Kasi simula kami, zero pa lang kami ngayon, di ba? Kinakailangan ma-disclose dun sa notes to financial statements na nagkaroon ng quasi-reorganization sa 3 magkakasunod na taon para lang din naman aware yung mga babasa ng financial statements na nagkaroon ng quasi-reorganization sa isang banda. Malaman din nila yung iyong nakaraan. Kahit pa paano, for 3 consecutive years. Yung mga to, date, mechanics, purpose, and the effect of which. Okay? Sana naunawaan po yung dahilan, okay, o yung mga pagkakataon, bakit magkakaroon ng quasi-reorganization at yung mga hinihingi ng SEC when you want to do that. Because hindi naman siya pwedeng gawin ng mag-isa, kinakailangan may approval ni SEC, even though it is not mandatory. Pero kung gagawin mo, dinandirito yung mga hahanapin sa yung procedure. Okay? Tumuli na po tayo, mag-accounting na tayo. Okay? Ngayon, paano yung corporate readjustments procedure? By the way, itong corporate readjustments, that is the another term for quasi-reorganization. Ang sabi dito, it means reinstating assets, liabilities, and share capital balances
in conformity with fair value for the purpose of eliminating a deficit. Yung kanyang accounting, nakarelate na rin dun sa mga pinag-usapan natin kanina, dun sa kanyang theory. Na ang sabi nga dito, lahat ng accounts mo, asset, liabilities, and equity must be confirmed with fair value. Kasi maaaring outdated yung record mo. At ang sabi nga ulit, ang purpose nga ay para mawala yung tinatawag na deficit ng retained earnings. Ang tanong ay paano ang corporate readjustment? Merong dalawang proseso. The first one is recapitalization and the second one is revaluation of property, plant, and equipment. What does it mean by recapitalization or what is the effect? Ang sabi dito, deficit is eliminated against share premium. Ano ang example ng recapitalization? Reduction of par or stated value. Ang ibig sabihin kasi ganito, kunwari, may negative na retained earnings. Paano siya tatanggalin? Yung iyong share capital, ang par value 100. Para mawala yung negative na retained earnings, kasi dapat may pagkukunan. Yung par value mo 100. Ang sabi mo, wag nang 100 pesos per share. 50 pesos per share na lang. So meaning yung reduction ng share capital, ang gagamitin mo para dun sa negative na retained earnings. Ano ang tawag sa procedure na yun? Ang sagot, recapitalization. Bakit recapitalization? Kasi ang binabago mo is yung capital structure. And the second one is revaluation of property, plant, and equipment. Ito na nga yung nabanggit kanina. Actually, yung pinag-usapan nating SEC requirement ay para dito sa letter B, na kung saan yung deficit is eliminated against the revaluation surplus. Yung revaluation surplus account, yan nga ulit yung kanina, na kung sakaling nabago yung value ng PPE, doon natin siya kinikredit. At itong revaluation surplus ang ginagamit pagtatanggal ng deficit. Okay? Nandito na yung ating accounting. These are the steps. What's the first one? Adjustments of assets and liabilities. Hindi ba't binanggit nga kanina na dapat in conformity with fair value? So kung sakaling yung PPE mo tumaas, you are going to debit it with a corresponding credit to accumulated depreciation. At saan pupunta yung changes? Credit sa revaluation surplus account kasi yan yung binanggit. Pero paano naman yung ibang klase ng asset? Okay, kasi di ba sabi dito, ina-adjust yung other asset din, hindi lang PPE. Saan pupunta ulit? Sa retained earnings. So let's say, kunwari itong inventory mo, tumaas yung value niya. So you debit inventory and you credit retained earnings. Paano naman kung sakali yung isang asset bumaba? Katulad halimbawa ng goodwill, na usually nawawala yan whenever there is a quasi-reorganization. By the way, ano nga ulit itong goodwill? Ang goodwill, ito yung magandang pagtingin sa'yo ng businesses, di ba? Ng lahatan, yun yung magandang tingin sa'yo na nag-a-arise na lamang because of business combination, di ba? Paano kung sakaling nagkaroon ng quasi-reorganization, meaning negative ka? Paano ka naging maganda? Negative ka nga. So malamang tinatanggal po siya. Okay? Anyways, kung tatanggalin man yan at ang iba pang asset, kung bumababa, we are going to debit retained earnings and credit goodwill. The reason is, because inventory and goodwill is not a PPE, therefore hindi sila pumupunta sa revaluation surplus, but rather sa sa retained earnings account na rin. Okay? Pero ang sabi, hindi lang asset ang maaaring ma-recapitalize o ma-readjust, ma-adjust, okay? Maaari din yung mga liabilities. What if there are unrecorded liabilities? Are we going to recognize them? Yes. So therefore, we are going to credit liabilities. Nagkakaroon kasi because of quasi-reorganization, malaman mo, meron ka pa palang ibang utang na hindi naka-record. So you're going to credit them. Saan mo i-debit? Malamang sa retained earnings. Kasi yun yung sabi, all other asset and liabilities ang punta, retained earnings, except sa PPE. So nagawa na po natin ang step number 1. We already adjust the asset and liabilities. Nagawa na natin yung binabanggit dito. Reinstate the assets and liabilities. So sana ang kasunod natin gagawin. Okay? We go with the equity. We eliminate the deficit. Okay? At ang sabi kanina, merong dalawang proseso. Dito na muna tayo sa pangalawa. Doon sa true revaluation. Di ba may balance yung revaluation surplus mo? Kasi nga inadjust mo yung PPE. This time, credit siya. Lilipat mo nga yun dun sa deficit na retained earnings na nakadebit. Therefore, yung revaluation surplus na nakakredit, i-debit mo. At i-credit natin yung deficit, yung net balance ng retained earnings after considering some all other adjustments. So after this entry, nabawasan yung revaluation surplus at yung retained earnings naging zero. Okay? Paano naman kung sakaling ang ginamit na method is yung recapitalization?
Una, syempre, mag-a-adjust tayo ng capital. Katulad nung kanina, yung par value, 100, magiging 50 pesos na lang. Kaya yung share capital na nakakredit, mababawasan, you are going to debit it. At saan pupunta? Sa share premium. Okay? Kumbaga, nilipat mo siya. Bakit sa share premium pumupunta? Kasi ito yung sabi. Okay? Lahat ng yung elimination ng deficit, ang punta ay sa share premium. Ito ang gagamitin natin. Kaya yung pagre-recapitalize, yung credit share premium recapitalizations na nga. Okay? At ang kahulihang entry, syempre, tatanggalin din natin yung retained earnings deficit na nakadebit. So ano gagawin? I-credit natin yung retained earnings with a corresponding debit to share premium. So after this entry, magkano na rin ang balanse ng retained earnings? The answer is 0. Okay? I believe natapos ko na yung accounting niya. Ganun lang yung kasimple. Okay? You adjust the asset and liabilities and then you eliminate the deficit. Depende na dun sa method. Paano nga pala nalalaman kung alin yung method na gagamitin ng elimination of deficit? Ang sagot ay ganito. Pag pumunta ka sa SEC, sinasabi mo rin sa kanila aling method ang gagamitin mo. Kasi lahat naman ng ito, kahit yung pag-adjust ng inventory, ng goodwill whatsoever, lahat ng yan, kausap mo si SEC. Okay? Kasi dapat may nagbabantay dito sa quasi-reorganization na activity. Okay? O last few points na lang at tatapusin na po natin. Yung binabanggit natin na entries pertaining to PPE ay kung sakaling ang method ay revaluation. Paano kung sakali na recapitalization method ang inaprubahan sa iyo ng SEC? Okay? When you revalue PPE, hindi mo rin i-credit yung revaluation surplus. But rather, ang magiging credit mo, katulad din ng ibang asset, retained earnings na lang. Bakit? Hindi kasi revaluation yung model mo di ba? Yung revaluation para sa revaluation surplus ay ikaw ay recapitalization. So therefore, itong revaluation surplus, hindi yan yung gagamitin natin, but rather, retained earnings na rin. Okay? Another one. Okay? Pwede po ba na after recapitalization, may negative balance pa rin ang retained earnings? Meaning, hindi lahat na zero? O pwede po ba na yung retained earnings maging positive? Ibig sabihin mo, sisimula ka ng, let's say, positive 100,000 kasi sobra naman yung recapitalization mo or revaluation. The answer is no. Talagang ang retained earnings after quasi-reorganization will go back to zero. Kasi nga, you will start once again. Fresh start nga kasi yung purpose ng quasi-reorganization. Kaya minsan sa mga tanong, sa mga exam, minsan may pamimilian dun Usual question, how much is the balance of retained earnings after quasi-reorganization? Maraming ibibigay sa problem. Pero alam nyo ba na ang sagot kahit hindi ka na mag-solve? The answer will always be zero. Bakit? Kasi nga, gagawin mo yun para magkaroon ng fresh start. At lahat ng activity mo, monitored ng SEC. At alam din ng SEC na dapat yung pinakandulo, matatapos ka sa retained earnings na zero. Okay? So bilang panghuli po, gusto na natin talaga sabihin, katulad ng kwento natin kanina, lahat ng tao maaaring magbago. Okay? Huwag natin iisipin na kung ano sila before, yun na sila. Okay? Lahat ng tao lumalago. Kahit yung chismosong kapitbahay mo, malay mo sa susunod, hindi na. Okay? So, kung meron kang natutunan sa aming simpleng discussion, maaari nyo i-like itong video lecture na ito. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan sa shareholders equity accounting, nandito pa namin mga video lecture, maaari mong mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.